Welcome po sa Lars K Vlog TV. Ito po tayo ngayon, itatakil natin kung paano po. So ito po, yung powerhouse. Hindi ko po ito ini-endorse. Ito po yung gamit natin. So kailangan naka-off muna. Ayan, kasi naubusan po tayo. Ayan o. Ito po yung paano yung nasa loob nito. So bali ito, in-improvise ko na lang po kasi natanggal yung lock nito noon. Nawala. So ganito na yung ginagawa ko. Ayan. So ubos na, papalitan natin. Ito po yung papalit natin. Ito po galing po sa online, wala pong nabibili sa amin. Kaya lang pagdating may mga damage. Importante lang po hindi lumalabas yung wire nito. Okay pa rin to. Gagana pa naman. Ayan. So bago po ilalagay ito, huwag nyo munang ilalagay ito dito. So kailangan nakaangat muna. So hawakan nyo lang. Siyempre yung puputulin muna natin yan para tuwid. Yan. Para mas madali. So ipupull out nyo lang ito. Open doon. Then ipapasok dito. Ayan. Mas madali po kasi pag hindi po muna natin ilalagay dito sa base itong nito. Ayan. Tika po, hindi po pala natin naalis yung kanyang ano to, yung wire. Yan siya na po. Alisin mo muna natin. Ito. Una pa lang gagawin natin, ito alisin muna natin to. Alisin po. Then hilain lang po ito. Ayan. Ito yung sobra niya. Kasi hindi natatakbo ito. Kaya itatago ko na lang dito yan. Ayan. Pagkatapos na set aside lang, tatanggalin din ito. Ayan. Yung tip niya. Para pag ipapalabas natin dito, hindi po babangga dito sa tip niya. So, okay na. Then yun, tuloy na natin to dito, yung proseso. Ayan, papasok lang po dito. Medyo ayan, masok na. Then saka ito ilalagay. Ayan. Kaya lang tumakbo po yung alambre natin. So pwede na natin ilalak. So yung alambre push mo muna. Ito. So ito yung spring, ilalagay lang natin ganon. Ayan. Pagkatapos to, siya po yung magpupush na. Ayan. Ito na yung lock natin. Improvise na po. Matagal-tagal na rin po ito na gamit ko. So, ganun lang po yan. Ayan. Katapos nyan, switch lang po natin. Ayan. Okay na yan. Okay na yan siya. Switch lang. Then, ito po yung speed para mas madalis po, mas mabilis po lalabas dito. Ayan ha. Ayan. So, hintayin lang po natin na lalabas dito. Ayan, lumabas na po. Saka na natin ilalagay ito. So, ganito lang po yung pagre-refill ng gasless MIG weld. Ayan. So, papansinin ninyo, ayan o. So, nakalagay na. So, kung magwi-welding naman po kayo, pag i-start nyo nito, so, dapat ang distance na ito 10 mm lang. I-estimate nyo lang yan. So, yan. Okay na po yan. So, pansinin ninyo kung paano. Ayan o.
So, okay na siya. So, ganun lang po yung pag-re-refill nito. So, close na natin. At kung pansinin nyo, ito ay laging nasa itaas. Para safety po yung machine natin. Tulad po nito, nasa taas po, nakahanging po lahat yung mga machine natin. Kasi iwas po yan na matalsikan pag tayo ay nag-grind. Yung mga sa grinding compound po. Kasi made of components po yan. Maaring pag naipon yung alikabok na may halong bakal, inasusunog po. Doon po nasisira yung ating machine. Kaya every 6 months po, binubuksan ko to at nililinis. Ginagamitan po ng compressor. So, ganun lang po yan yung maintenance. So, napakaganda pong gamitin ito. Itong gasless. Kahit na gaano kanipis yung mga kanyo, hihinangin ninyo, ay hindi po siya basta nakakabutas. Yun lang, sa amin dito, wala pong available yung yung bala nito, kaya sa online ko po binibili. So hanggang dito na lang po. So ganun lang po yung mga tips sa pagpapalit ng o pagre-refill ng bala nitong TIG weld.